Mga ka-backyard farming, this is JC of Alpha Adventure Farms. What you're seeing are cayuga ducks. Yan ang itsura ng tinatawag na cayuga duck. Cayuga, C-A-Y-U-G-A, cayuga. Galing yan sa US, no? Yan ang kanilang country of origin, specifically sa state ng New York noong 19th century. Doon siya na-develop. Ayon dun sa aking pag-aaral, no? Hindi actually tukoy yung siguradong pinagmulan na lahi ng mga cayuga ducks. Ang ilan sa mga pinagsususpetsahan nilang animal of origin ng mga ito ay yung mga tinatawag na wild ducks, no, sa US. Wild ducks daw. Nonetheless, na-register siya noong 19th century sa American Poultry Association, at yan ang standard na itsura ng cayuga ducks. So kulay itim siya na mayroong iridescent green na sheen. Yan parang mag-green-green na nakikita nyo ngayon. Tumitingkad ang iridescent green sheen na yan kapag nasisinagan siya ng liwanag ng araw. Mas maganda silang tingnan kapag bagong paligo, tapos nagpapaaraw o nagbibilad sila para matuyo, no? Ayan. So gusto ko lang kayong bahaginan ng basic information about cayuga ducks. So una, sigurado gusto nyong matutunan yan is ano ba ang feed conversion ratio or FCR netong mga cayuga ducks na to. Tipid ba sila sa pagkain? Matakaw ba sila? O magastos ba sila sa pagkain? So base sa personal kong karanasan dito sa Alpha Adventure Farm sa pag-breed ng mga cayuga ducks, ang nai-record kong feed conversion ratio nila ay paiba-iba, no? Pero ang range ay between 2.5 hanggang 3.1. Ano ba ibig sabihin nun? Para makapag-produce ka ng 1 kilong karne ng mga to, kailangan siyang kumain ng 2.5 hanggang 3.1 kilograms ng feeds. So kung paaabutin mo siya halimbawa ng 2 kilo na timbang, live weight, makakakonsume muna siya ng hanggang 5 kilo. 5 kilo hanggang 6.2 kilograms na feeds. Ang timbang ng mga to, ng mga cayuga ducks, ay nagre-range between 2 to 3 kilograms, live weight yon. Ngayon, sa US, sa American Poultry Association, kung saan sila rehistrado, markado sila na threatened ang status. Hindi extinct, threatened, pero kapag hindi na pangalagaan ang kanilang populasyon, maaaring mapunta na sa extinction. Kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit relatively costly ang bawat pares ng mga cayuga ducks. No, hindi ganun karami ang nag-aalaga kasi ng mga imported na cayuga ducks na to. Okay? So ayan, ano pang gusto nyong matutunan? Sa lalaki, parang ayan, nakikita nyo ba yung kulot sa buntot niya? I-zoom ko ha, ayan, yung kulot na yan. Yan, lalaki yan. Yung mga babae, walang kulot sa tail feather nila, walang kulot. Ayan, no? Na-gender ko ang mga to through yung curl nung kanilang tail kapag sila ay bandang 4-month-old pataas na, no? So ayan, ang pagkain ng mga to, ang feeding program ko dito ay sa loob ng unang buwan nila ay chick booster, and then sa second month nila chick starter, and then third month hanggang 5th month nila, or hanggang sa bago sila mangitlog, no? Grower pellets na ginagamit ko, no? Yung para sa duck talaga, no? Pang duck. So kung gusto nyong halimbawa bumili ng mga duck feeds kay Alpha Adventure Farms, meron tayo dyan sa website. Lahat ng binibili o pwedeng bilhin kay Alpha Adventure Farms ay dadaan sa website. Ano nga? Hindi na po yung traditional na pupunta kayo dito, kaliwaan tayo ng pera ninyo at produkto ko. Hindi na ho ganon. Modern na ho, sa website lahat dadaan. Whether seminar ang re-registeran ninyo o produkto siya, sa website dadaan.
Ayan ang mga Cayuga ducks. Napakaganda nilang tingnan. Ano ho? Nagpadala ako dito sa pick-up site kung model site. Pick-up site na ginagawang model site. Nagpadala ako ng 3 dito para lang pag gusto kong mag-share ng informative video kagaya nito, hindi ko na kailangan pumunta sa breeding facility talaga, no? Kahit dito pa lang pwede na. And at the same time, hindi na puput at risk yung lahat ng aking breeders, no? Ayan. Ang space nila, ang space requirement ng mga to, kada square meter po pwede ang 2, no? Hindi naman sila matakaw sa space. Ang maganda, meron silang paliguan, no? Ito pa, inuman lang nila yan, meron silang duck pond lahat dito. Ayun ang duck pond, no? So nakikita nyo dito, bawat partition mayroong pintuan. So kapag maliligo na itong mga Cayuga ducks na to at iba pang mga uri ng ducks sa areang ito, kailangan nakapasok muna itong mga nasa labas kasalukuyan, no? Kailangan papasukin muna ang mga to, o kaya bantayan para hindi sila mag crossbreedan. Pag nag crossbreedan kasi ang mga yan, may possibility na yung mga anak na lalabas na lalaki at yung maging yung mga babae ay sterile, ibig sabihin walang capacity to reproduce, no? Ayaw ko namang mangyari yon, at ayaw ko rin na magkaroon ng crossbred subspecies ang mga ito. Masisira ang breeding program ko nun. Tsaka ang pagmamarket ko ay purebred Cayuga ducks, hindi namang crossbred Cayuga duck. Nangingitlog ang mga to sa mga panahong ganito, bare months, no? December hanggang March dito sa Pilipinas, no? Itong mga to hindi pa sila sexually mature or physically mature, kaya hindi pa sila nangingitlog, unlike yung mga Saxony ducks na nasa kabila. On another video, pag-uusapan naman natin ang Saxony. Pero yan, ito yung mga Cayuga ducks, no? Hindi sila kasing ingay. Itong mga Cayuga ducks na to, hindi sila maiingay. Hindi sila kasing ingay ng Peking duck. Peking duck, may makita lang silang pusa na nasa bakod na naglalakad. Iyak ng iyak yan. Ito tahimik, no? Tahimik ang mga Cayuga ducks. Para rin silang mga Muscovy ducks, hindi sila kwak ng kwak. No? At hindi rin sila sobrang kasing ilap ng mga Peking duck. Peking duck medyo may pagkamailap itong mga to. Nalalapit-lapitan mo pang mga to at kapag sanay na sila sa iyo ay sila pang lalapit, lalo na kung meron kang hawak na pagkain nila. So I recommend na mayroon silang paliguan. Kung wala kayong duck pond kagaya nung sa akin, at least meron silang palanggana o batya, no? Para yung mga sumisiksik na feed sa kanilang mga ilong natatanggal, nalilinisan. It's also a good way para maging magandang kanilang hygiene. Okay, so kung may mga katanungan pa kayo na gustong may additional questions kayo, i-comment lang ninyo patungkol sa Cayuga ducks. At kapag nalugaran ko, sasagutin ko on another video lahat ng mga tanong ninyo dyan sa comment section. Kung gusto naman ninyong bumili, i-comment ko na yung link sa baba ng video na to, nakapin na yan, para makita nyo yung presyo kada pares, kung lalaki lang, kung babae lang, makikita na ninyo doon. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.